natatawa lang ako. Nakita ko sa news feeds ko, mga anong tawag doon? Notification ko. Ang daming heart ng ating ex dyan. Hoy, ex, noon, inaano mo ako. Anong tawag doon? Ginachopwera mo ako, tas ngayon, mag-heart ka sa mga videos at ano ko dyan. Thank you. Salamat sa'yo. Pero walang hurt feelings. Wala kaming contact. Pero ayun nga, nag-heart siya. Nag-heart siya sa ating mga videos. Ayan. May ibig sabihin ba? Sabihon? Or yeah. Ayan. Huwag kasi tayong maglaro sa mga natin, no? Pag tayo ay mga jowa na or may mga asawa na, tas ichinachapwera natin, tas babalik-balik tayo, magpaparamdam tayo, ay salamat na lang po, ha? Real talk tayo. Noon, nagmamakaawa sa'yo. Tas ngayon, ikaw, babalik-balik ka. Huwag naman ganyan. Pag sinaktan mo na yung isang tao, saktan mo na ng tuluyan. At iwan mo na rin ng tuluyan. Di ba nakakadiri ang pagmumukhang to noon? Pinandidirian. Ayan. Real talk lang po. Kahit ganito lang pagmumukha ko, pangit na pangit ka noon, at least, maiiwan mo sa bahay, mapagkakatiwalaan mo sa loob ng bahay. Yung binigay na sa'yo ang lahat, inaalagaan ka, walang ano tawag doon? Walang luho sa katawan, ika nga. Pagkain lang, sapat na, yun. Walang bisyo. O, diba? Tapos ngayon, babalik-balik tayo sa mag-heart tayo sa mga videos. Anong gagawin natin dyan? Wala na. Hindi na natin maibabalik yung mga nakaraan. Kaya habang andyan pa ang mga partners nyo sa inyo, iparamdam nyo naman na importante sila. Kasi yung mga partners nyo, hindi nyo rin alam na tinitiis kayo niyan. Kung anong pagkukulang nyo, tinitiis kayo. May mga pagkakamali kayo, tinitiis kayo kasi nagstay sa inyo kasi mahal kayo. Tas nung sinukuan ka na, yung pinili niya naman yung sarili niya. Noon pinili kayo, ngayon pinili niya yung sarili niya para yung para sa akin yung freedom. Kasi pag nag-asawa or may kinakasama na tayo, sila na yung priority natin. Iiwan natin lahat yun, yung mga natin. Ako noon, nung dalaga pa, kahit saan ako mapunta, yan. Kahit parents ko, nanay at tatay ko, hindi yan nakakapigil sa akin. Pag ako ay nagala, ayan. Pag gusto ko, ganyan. Pero nung nagkapamilya na ako, wala na yon. Focus na talaga ako sa family, sa mga anak, ganyan, sa asawa. Ayan. Tapos nung kwento ko pala, yung buhay ko. Kwento ng buhay ko. Ayun. Way back, 2005 ata yun. 2005, oo. Ayun. May nagkaanak ako. So, nag-asawa kami, ay, syempre, kinasal kami, ganyan. Tapos ngayon, dumating sa point na, hindi naman sa, totoo yun, totoo talaga na nahuhuli ko siya na may mga babae, sa mga chats, mga talaga. Alam mo yung ang bait talaga ng Panginoon sa'yo. Kahit di mo hiniling. Yung trust ko kasi sa isang tao, pag naibigay ko na full trust talaga yun.
Ayan. So, sobrang bait natin, no? Tinatanggap natin mga pagkakamali. Kasi baka sakaling magbago kasi may anak na kayo, mga ganyan ba? Pero hindi pa kami kinasal noon. Ano na talaga, nahuli ko na talaga siya na may mga babae, ganyan. Tapos nung nanganak na ako, one week pa lang ata or isang buwan yung anak ko. Ginagatas yun. Tapos hindi siya hindi siya umuwi sa amin. So pinuntahan ko siya doon sa niya, sa trabaho niya. Malayo pa yun, hindi ko alam yung lugar na yun, pero pinuntahan ko talaga kasi yung natin ba, instinct ng mga babae nga, yung pakiramdam natin, parang kakaiba talaga. Parang may na-feel talaga ako na kakaiba. So, pinuntahan ko siya doon sa niya, sa trabaho niya. Ngayon, parang Sunday ata yun, wala silang trabaho. Tapos, pumunta ako doon sa bang house nila, wala siya doon. Tapos, tinanong ko yung mga kasama niya, andun pala siya sa baba ng sa ibaba ng tulay. Sabi ko, kawawa naawa pa rin ako, kawawa naman yung asawa ko. Oy, kahit siya lang mag-isa doon, tas yung mga kasama niya andito sa sa bang house nagpapahinga. Yun ang nasa isip-isip ko. Sabi ko, kawawa naman yung asawa ko. Sus, pagpunta ko doon sa baba, ay hindi ako bumaba, doon ako nagantay sa sa tulay. Sila sa baba. Tapos tinawag siya ng kasama niya. Nung paakyat na sila, so siya lang nag-iisang lalaki doon, tas ang kasama niya mga babae. Ayun. Sabi ko, parang nanginginig talaga ako sa sa galit, parang ba? Hindi ko maintindihan kung anong feeling ko noon. Ayun. Pinatawad ko siya noon. Hindi talaga siya sumunod sa akin, hindi siya umuwi. Kasi may disco pa sa gabing yun. May disco, tas mga babae, mga kasama niya. Sus, naiyak na lang talaga ako. Tas di man lang ako binigyan. Parang binigyan ako ng 400 ata. Sahuran nila yun, pero wala siyang pera. Sabi niya, wala daw siyang pera. Ayun. Fast forward tayo. Okay, nagkapatawaran na. Wala na yon. Ngayon, lumipat kami doon sa niya, sa lugar niya. Doon naman siya may trabaho. Parang, na-assign naman siya sa ibang lugar. Malayo sa kanila. Ngayon, napakabait talaga ng Panginoon, no? Fast forward tayo, naging tatlo na ba yung anak ko? Naging tatlo na ang anak ko. Pero paulit-ulit yun. Lagi ko siyang nahuhuli na may babae, may mga SIM card na tinatago niya, tas mga ganyan. Wala lang yun, tas makikita ko siya minsan, maririnig ko siya minsan, kasama ng friend niya, anong tawag doon? Nagkukwentuhan sila, pero yung parang paano ba? Yung parang sikrito, ganyan. Pero baliwala lang yun sa akin, sabi ko. May time talaga na mahuhuli kita. Tapos ayun, nahuli ko na talaga ulit. So, umuwi ako sa amin. Ayun. Alam mo yung talagang hindi ka talaga importante sa tao, no? Hindi talaga siya mag-i-effort na napuntahan ka. Wala. Siya pa yung may kasalanan. Ikaw pa yung manghingi ng tawad sa kanya. Ayaw talagang umamin. Alam mo yung mga babaerong lalaki, hindi talaga aamin kahit huling-huli na. Yung the last time na talaga, yung punong-puno na talaga ako. Ayun. Hindi man to maganda, no? Maganda sa kwento. Isali natin sa kwento. Pero, yun talaga ang totoo. Hindi ako mahihiya kasi hindi ko naman ginagawa yun. Siya naman ang may kasalanan. So, yun. Ayun nga, sa sobrang pagkababaero niya, itayong asawa, ako naman tong asawa, tanga-tanga, tanggap pa rin ng tanggap. Sinabihan na ako ng niya, nung tito niya, sabi niya, Lynn, sabi niya, huwag kang magpagamit sa asawa mo kasi iba ang kinakasama dito nung wala ka, yung mga kawala nga. Ayun, hindi ako nakinig sa niya, sa tito niya. Kasi mahal nga natin yung tao, di ba? Tas yung iniisip ko yung mga bata, mga ganyan. Pero last chance na talaga yung binigay ko sa kanya. Last chance na talaga yun. So ayun na nga ang kinakatakutan ko, no. Nangyari na nga ang nangyari. Ayun.
hindi ko ma-feel, tinago ko sa lahat, tinago ko sa mga kapitbahay, mga ganyan. Kasi wala akong mga ano doon, wala akong family doon sa lugar nila. Mga family niya lang talaga lahat. Ayun, may na-open ako na, so, wala. Umuwi ako sa amin doon. Ayun, parang may inano ata ako. Pero hindi, parang nahiya talaga ako na i-open yun ba, na may nagkasakit ako. Ayun. Tas ang time na yun, bumalik pa rin ako sa asawa ko, bumalik ako doon. Kasi hindi ko masabi sa parents ko na ganyan nga, na may sakit ako. Ayun. Pinilit ko talaga yung asawa ko na magpa-check ako sa doktor. Ayun, naghanap siya ng pera, pumunta agad ako sa doktor. Hindi ko na talaga napigilan yung hiya ko. Sabi ko, bahala na to. Kahit anong gawin. Yun nga, positive nga. Nagkaroon ako ng anong tawag doon? Basta tulo yun. Ganyan. Tapos binigyan ako ng doktor ng mga gamot na maintenance ko within 6 months ata yun. Oh, ang dami, ang mamahal pa ng mga gamot. Ayun, hindi ako nahiya kasi hindi ko naman kasalanan yun. Kasalanan niya yun. So, doon na talaga ako nag-decide na iwan siya. Yun. 20, ang tagal. Siguro, 2018 ba yun? Ano? Nakalimutan ko na kailan ako nag-abroad. 2012, I think. Mga ganyan. Basta, 9 years. Basta, ganun. Ayun, nung nakatake na ako ng mga gamot, nag-start na ako mag-apply papuntang Middle East, doon sa Kuwait. Nag-start na ako mag-apply ng trabaho, ng pag-apply sa abroad. Ayun. So, dahil nga asawa natin noon, andun na ako sa abroad, no. Ngayon, yung mga pinsan niya nagre-report sa akin. Sabi, ate, huwag ka nang magpadala ng magpadala ng pera kay kuya, sabi nilang ganyan. Kasi, yun nga, yung binibigay ko na pera sa kanya, inaano niya lang pala sa babae. Tas doon na nag-last talaga, pinaka-last na talaga na ko sa kanya, ang tulong ko sa kanya is yung nanghingi siya ng pangmotor niya na tinipan ako ng pinsan niya na, ate, andito yung babae, aalis na sila pupunta doon sa padalahan ng pera. Kukunin na nila yung pera na kasi ko siya tinrap ko siya ba. Sabi ko, okay, kunin mo na yung pera doon sa sa Palawan ata yun, basta ganyan, Palawan or Cebuana, ganyan. So, pumunta na sila doon. Ngayon, hapon na, magko-close na yung yung shop ng Palawan ata yun. Or, basta shop, ewan ko lang kung Palawan or Cebuana. O yung isa. Kalimutan ko. Nag-cram yung paa ko. Saglit. Nag-cram ang paa ko. Ayun na nga. Diba nag-report na yung pinsan niya? So, galit na siya kasi magsasarado na yung yung shop. Tas hindi pa niya nakuha kasi mali daw, na-withdraw na daw. Yun talaga, tawang-tawa ako sa kanya kasi lumabas talaga sa bibig niya. Sabi niya, nagmura talaga siya. Minura niya talaga ako ng sobra-sobra. Tas ako naman, tawang-tawa ako, na awang-awa sa kanya kasi tinanong pa naman yung tinanong yung anak ng mga babae na kinakasama niya, saan nagpunta si daddy at si mami mo? Yun, parang naawa din naman ako sa mga bata ba na pumunta daw sa city ang daddy at mami nila kasi bibili daw ng Jollibee. Sabi ko, hindi, wow, Jollibee. Sabi ko, yung mga anak ko, inaano ko, binabudget ko, huwag kayong mag-Jollibee kasi pang lang yan, pang allowance nyo lang sa isang buwan. Kasi hati ako nagpadala, mas malaki pa nga ang padala ko sa kanya kaysa mga anak ko. Ayun.
Doon talaga nagpantig ang ano ko. Sabi ko, o di ba? Masakit pag niloko tayo. Sabi ko, ito ang last chance. Sabi ko, bigay ko sa iyo lahat. Binigyan kita ng pera. Nagkasakit anak namin na nag-iisang lalaki. Nagkasakit na ospital. Ngayon gusto ko, kahit isa man lang sa amin, may andun sa anak namin nakasupport ba? Kasi bata pa eh. Ano pa, parang 5 years old pa ata yung anak ko nung na-hospital siya. Tas awang-awa ako sa bata ba, wala man lang kahit ni isa sa amin. Pinadalhan ko siya ng pera. Hindi talaga pumunta. Alam mo yung pera, sabi ko, ibili mo ng washing si mama ko. Para ano ba, hindi ko kasi sinabi sa family ko na nahiwalay kami, na wala na kami. Ang sinasabi ko sa mga anak ko, sabi ko yung papa niyo hindi makakapunta kasi malayo siya. Andun siya sa malayo nagtatrabaho. Tas siguro naisip ng mga anak ko na hindi siya nagpapadala. Wala talagang suporta. Ilang taon na walang suporta galing sa kanya. Kaya hindi naman ako galit sa kanya kasi alam ko naman na hindi naman ako nagkulang sa kanya bilang asawa. Siguro sumobra ako. Sabi ko sa isip ko, hindi ako magsisisi sa ginawa ko. Kasi sinagad niya na ako eh. Sinagad niya yung yung kabaitan ko sa kanya ba. Hindi naman ako perfecto. Siyempre magagalit ka kasi may ginawa siyang masama. Ayun. Ako kung sa tiis-tiis lang, sobra akong mapagtiis. Kahit kung alam niya lang kung gaano ko siya piniis noon. Ayun. Tas isa pa doon yung pagka-addict niya. Doon talaga siya. Sabi ko, ang ganda na ng trabaho mo, hindi tayo maghihirap. Ganyan. Tas ngayon nga, sabi ko, naaawa ako sa kanya na awang-awa ako. Pero wala na yung pagmamahal na na binigay ko sa kanya noon. Wala na. Hindi ko na talaga maibalik. Sabi ko, kawawa ka pag sinabihan ko pa siya, sinulatan ko pa siya nung umalis ako sa bahay namin. Alam niyo yung binenta niya lahat. Ang mga namin, yung gamit, pati bahay, binenta niya. Hindi man lang niya nakita yung sakripisyo ko noon na pinapaayos ko. Naghahanap siya ng pera, mukhang pera daw ako. Mga ganyan na salita ba? Mukhang pera daw ako kasi every 15 days yung sahuran niya. Every 15 days din ako nagpapaayos ng bahay, mga ganyan. Bumibili ng mga materyales sa bahay. Siyempre, gumagastos tayo. Tapos yung anak ko, ginagatas pa, 2 pa yung ginagatas ko. Tapos yung isa nag-aaral. So, wala talagang Sabi ko, hindi niya nakikita yung yung halaga ng pagtulong mo sa kanya. Ayun. Ang siguro sa isip-isip niya, pinapadala ko sa sa family ko. Hindi man lang niya iniisip na kahit man kung magbigay man ako sa family ko, malaking tulong din naman ang naibigay ng pamilya ko sa kanya, no? Kahit sa mga ko, sa pagkukulang. Grabe yung pagkukulang niya bilang ama. Pero hindi ko yun hindi ko yun tinignan noon. Kasi sabi ko, nagtatrabaho siya. Ako naman ang nag-i-explain sa mga bata na ganyan na si papa niyo ay nagtatrabaho, ganyan. Puyat si papa niyo, ganyan. Ayaw kong sabihin sa mga anak ko na ganyan. Na nang bababae ang tatay nila. Wala. Ngayon lang nila nalaman na yung mga anak ko, gusto nila na makipagbalikan ako sa tatay nila. Sa akin naman, wala namang problema kung magkaayos kami. Wala namang problema para sa mga bata. Kaso lang, sa isip-isip ko naman, kung pipilitin ko yung sarili ko na makisama sa kanya, ako naman yung diba continuous yung pagka mo, anong tawag doon? Loneliness ba? Hindi ka masaya. Ayun, hindi ka masaya sa niya. So, ayun.
Ngayon nga, sinabi ko talaga sa sarili ko, iiyak man ako ngayon. Pinag-pray ko talaga, hindi ko, parang naiyak ako. Naiyak ako. Kasi alam mo yung feeling na wala ka ng, nako, naiiyak ako sa kwento ko. Alam mo yung feeling na binigay mo ng lahat, tas sa huli, kulang pa rin yun para sa kanya. Siguro, naghahanap pa rin siya. Kasi akala ko nga, yung yung kinakasama niya noon, kasi tinatawagan ako ng babae. Sabi ko, nag-usap kami ng babae. Sabi ko, pwede, ako yung nakiusap sa babae. Kung pwede lang, wag kayong mag-post sa Facebook ng asawa ko, mga ganyan. Okay lang yun sa akin na, mag-Facebook kayo. Pero wag sa account ng asawa ko kasi makikita ng mga bata ba na makikita ng mga anak ko na ganyan, ang tatay nila may kinakasama. Tapos hindi man lang sila mabisita. Ayoko masaktan yung mga anak ko kasi ang sinasabi ko sa mga anak ko ay yung tatay nila ay nagtatrabaho sa sa malayo. Ayun nga. So, ayun. Nakiusap talaga ako sa babae. Sabi ko, usapang babae. Usapang ina, sabi ko ganyan sa kanya. Kung pwede lang, kung gusto nyo post sa, mga pictures nila ba? Kasi sweet na sweet sila noon eh. Ayun, mga mga happenings nila, yung nagbabanding-banding sila, mga ganyan, na hindi ko talaga naranasan noon sa kanya. Hindi ko na-feel na ganyan ako ka-importante, mga ganyan. Hindi ka igagala, mga ganyan ba? Kasi proud na proud siya noon sa babae kasi maganda nga daw. Maganda yung asawa niya, sabi niya. Pinakilala niya pa doon sa doon sa family niya. Ayun. So, ayun nga, ang nasa isip ko talang, yung pinag-pray ko talaga sa Panginoon na sana Lord, hilumin mo yung sakit, tas, sana maging masaya siya. Kung saan siya masaya, ayun, masaya na rin ako. Tas, kakayanin ko yung buhay na mag-isa ba. Ay, naiiyak ako. Naiiyak ako. Ayun, tumaas na yung video ko. Ayun. Parang ginanahan ako magkwento ngayon. Ayun. So, ayun na nga, pinag-pray ko talaga na sana maging masaya siya. Tas, maging okay yung pagsasama nila. Pero yun lang talaga ang hiningi ko sa kanila. Yung nila. Yung sila lang ba, hindi malalaman ng mga anak ko na ganyan. Kasi ayoko masira yung pagtingin nila sa tatay nila na ganyan. May ibang babae. Ayokong magtanim sila ng hatred sa sa puso nila. Di bali ng So, ayun na nga. Alam mo yung pag naghangad ka ng maganda sa ibang tao, talaga, alam mo yung naniniwala na talaga ako sa karma, kung anong ginagawa mo noon sa iba na masama, babalik talaga sa iyo. Ayun. Kaya ayokong magkaganyan. Ayokong manakit ng tao. Ayokong magsisisi ako sa huli. Kung iiwan ko man yung tao, alam ko sa sarili ko na ginawa ko ang lahat. Ayun. Alam nyo yung last na talaga na ko sa kanya, yung nagmamakaawa ako. Na wag lang, okay lang na iwan ako, wag lang yung mga anak ko. Yung magbigay naman siya ng time para sa mga anak ko ba. Yung talaga ang hiningi ko. Nagmamakaawa talaga ako sa kanya ng ganyan. Pero parang hindi niya talaga binigay yun. Tas one time nung umuwi ako sa Pinas. Tas birthday yun ng panganay namin. Gusto ko na maging masaya yung anak ko, makita nila yung tatay nila. Magayan, pero nag-usap kami, sabi ko,
ayoko na talaga. Ayoko na makisama sa'yo. Wala na. Para na lang sa mga anak natin. So, nagkasundo kami noon. Pero ewan ko kung bakit sila naghiwalay nung babae. Kasi, siguro nag-away sila kasi umuwi nga ako, di ba? Tas umuwi din siya. Kahit ako naman siguro, magkita kayo ng ex mo. Tas magkasama kayo sa isang bahay. Siguro nag-aalburuto yung asawa niya. Hindi, nakipaghiwalay siguro. Yung sabi naman ng asawa ko, sabi niya, sinabi niya daw doon sa babae na syempre pipiliin ko yung asawa ko. Hindi naman pwedeng ganyan, no? Sinaktan mo ako noon, pinaiyak mo ako noon, nagmamakaawa ako sa iyo noon. Tas proud na proud ka sa ano mo. Ako, nag-give up na ako. Parang pinagkatiwala ko na sa Panginoon yung mga pangyayari. Sabi ko, finish na. Ito na talaga ang last. Sabi ko sa kanya. Kahit maglumpasay ka pa sa iyak, kahit ano pang gawin mong pagpapatawad. Napatawad naman kita. Ayun, napatawad kita, pero yung gusto mong makipagbalikan ako sa'yo, no? Hindi. Wala na. Nagmamakaawa ako noon, natulungan mo ako sa mga anak natin. 3 anak natin nag-aaral. Tas ginagatas pa yung 2. Wala, hindi siya nakinig. Ayun. Parang naano ako ba? Parang tumayo ako sa sarili kong paa na, alam mo yung nakasandal ka sa kanya, yung dinadown ka niya, wala kang magagawa kasi lumpo ka nga, ganyan, lumpo ako, wala akong lakas ng loob para buhayin ang mga anak ko. Pero doon, salamat, pinatibay mo ang loob ko. Tumibay ako. Ngayon, kayang-kaya ko na kahit mag-isa. Yun ang masasabi ko sa mga nanay dyan na iniwan ng mga asawa nila. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Alam mo yung umabot na nga ako sa point na gusto ko nang mawala, gusto ko nang tapusin yung lahat, mga ganyan, pati mga anak ko. Nung tinignan ko mga anak ko, hindi. Kawawa yung mga anak ko, sabi ko. Pag ako ang nawala, kawawa ang mga anak ko. Doon talaga ako, nagsikap ako, sabi ko, kahit gaanong hirap ng trabaho ko noon sa Kuwait. Grabe. Alam mo yung trabahong lalaki, tinatrabaho ko yon. Nagbubuhat ako ng sako-sakong feeds, kaya nagkaganito yung yung braso ko. Sabi ko, ngayon, hindi mo na ako matutumba. Kung gagamitin niya man mga anak ko, kahit mga anak ko, magsasabi sa akin na magbalikan kami, no, hindi. Kinaya kong buhayin kayo mag-isa, sa tulong na rin ng nanay at tatay ko. Sila yung nag-aalaga sa mga anak ko. Maliit pa lang yung mga anak ko. 3 years old, 3 years old pala yung bunso ko noon. 3 at saka 4. Tas 8 years old yung panganay ko. Iniwan niya ako sa ere. Tas nag-enjoy siya, sabi ko. Sa'yo pa ngayon. Nilagay ko talaga sa isip ko, iiyak man ako ngayon, pero matatapos din tong sakit sa puso ko. Sabi ko, maraming mga babaeng umiiyak na sa kalaunan naman nakikita ko namang sila, successful naman sila. Huwag lang talagang sumuko sa buhay. Kahit na down ka, alam mo yung kahit ni piso noon wala talaga akong pera, alam mo yun. Tas takot pa ako mangutang. Alam mo kung sinong tumulong sa akin? Yung nanay ko, yung tatay ko, anong tawag doon? Prenda. Yung prenda ba? Sinangla yung niya, yung palaya ng tatay ko para lang may panggastos ako sa pag-a-abroad ko. Ayun. Kaya, di bali nang iwan yung asawa. Tas, alam mo yung, pinag-aral ako ng nanay at tatay ko noon. Sabi ko, ayokong mag-aral, mag-aasawa na ako, ganyan.
Ganyan ako kasama noon sa nanay at tatay ko. Gusto nila akong pag-aralin pero ayoko mag-aral kasi gusto kong lesson learn. Yun nga, sa bawat pagkakamali natin may matutunan tayong mga ano. Ito pala yung sinasabi. Kasi sabi ko, kaya namin to. Magtutulungan lang kami, kaya namin to. Mga ganyan ba na ano. So, ayun. Nung nagkaanak na ako, yun pala, na-realize ko na yung mga sinasabi ng nanay at tatay ko. Hindi madali ang pag-asa. Lalo na't may mga anak ka. Alam mo yung pag nagkakasakit yung dalawang anak ko, yung isa dito sa ano ko, sa paa ko, nakaganyan, tas yung maliit dito sa ano ko, nagaganyan ako, tas nakasandal ako sa, grabing hirap talaga. Tas nagkasakit pa ako, gumagapang ako para lang ano, magtrabaho, magluto sa mga anak ko. Tas hindi siya marunong magluto ng kanin. Gagapang ka pa, gagapang ka kasi ano, nahihilo ako pag tumayo ako. Yung parang hangin ata yun. Yung parang mamamatay na talaga. Di bali nang maano ako, mag-collapse ako, kaysa magkasakit ako ng ganun. Ayun. Inubo ako sa kakakwento ko sa inyo. Ayan. Ayan ang aking buhay sa mga nanay dyan na iniwan ng mga asawa. Mga asawa nila, ako po ay may 3 anak. Maliliit pa yun nung iniwan ako. Ginagatas pa. So, kinaya ko ngayon. Ngayon, mga anak ko, mag-18 years old na yung panganay ko. Tapos yung bunso ko ay, ano na ngayon, 11. O, diba? Napakabait talaga ng Panginoon. Magsikap lang tayo. Tas dasal. Yun talaga ang sandata ko noon. Yung pagdarasal. Iiyak ako gabi-gabi. Kahit hindi gabi, minsan nahuli pa ako ng amo kong lalaki doon sa Kuwait. Nahuli pa niya ako na tumutulo talaga yung luha ko na hindi ko talaga mapigilan. Sabi ko, "Sir, I have something in my eyes. Can I go inside?" Nag-uusap kami, tas tumulo talaga yung luha ko na parang hindi ko talaga mapigilan yung sakit ba. Tas alam mo yung mga alaga ko noon, mga kalapati, nagaganyan yung mga alaga ko, nagtitinginan sila sa akin kasi tumutulo yung luha ko na, alam mo yung mga kanta ng praising song, mga praises, basta mga ganyan, mga sa simbahan ng mga kanta, yun ang pinapakinggan ko lagi. Sabi ko, Panginoon, sabi ko always talaga prayer, ganyan. Prayer talaga. Napaka-effective talaga yan sa buhay natin. Ayun. Umiiyak ako. Araw-araw talaga yan. Tas, alam mo yung, kasi dalawa kami sa kwarto ng kasama ko. Alam mo yung unan ko, hindi ako mag-uunan. Tas nilalagay ko yung unan ko dito sa mukha ko. Tas sisigaw ako. Yung sakit ng nararamdaman ko, sinisigaw ko sa loob ng unan ko. Ayan, pag nasa banyo yung kasama ko, yun, babanatan ko talaga na iyak, ganyan. Kasi hindi siya natutulog ng maaga, ako ang natutulog ng maaga, akala niya tulog ako, pero wala, tumutulo lang yung luha ko, tas nag-pray ako, sabi ko, Panginoon, sana makayanan ko to, ganyan. Mga ganyan yung mga prayers ko noon. Praise God naman, kinaya ko. Hanggang ngayon. Kaya kayo dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa talaga. Laban Japan. Laban Japan talaga. So ngayon, andito na ako sa nag 7 years ako doon sa Kuwait. Pero sa 7 years ko, wala talaga akong naipon. Pero may nakita naman tayo na nagawa natin. Napagawa ko yung bahay ng nanay ko. Tulungan kami ng kapatid ko. Ayun. Siya ang nag-umpisa, ako ang nagtapos. Ako ang tumapos, pero hindi pa talaga tapos yung bahay ng nanay ko. Wala pa siyang tiles. Yung ibang part ng bahay wala pang finishing. Ang sa loob tapos na. Ayun. So, ayun. Tas ngayon,
marami pa rin akong utang, ayan. Pero kakayanin natin ang buhay. Sa tulong ng Panginoon. Huwag talaga tayong mawala ng pag-asa. Lahat, kahit anong problema, kakayanin natin yan. Ayan, thank you so much for watching. Naka 35 minutes tayo ng chikahan. May marami pa tayong pagchichikahan. Just comment down below and don't forget to like and subscribe to my channel. Bye. Good night.